Magandang tanghali po, Bombo Genesis at Bombo Jai at sa lahat po ng tagapakinig at nanonood sa inyong programa. Okay. First off, sa mga nais ko namin may tanong ko sa inyo, any observation sa atin pong kasalukuyang sitwasyon, lalo ho itong oil crisis na nararanasan po ng buong bansa ngayon, sir? Alam niyo ho, talagang nasa crisis mode na at emergency mode na dapat ang ating pamahalaan. Kaya nakakabahala itong pronouncement ni Pangulong Bongbong Marcos na seemingly tinitignan niya na normal pa rin itong mga nangyayari. Wala hong normal sa nangyayari ngayon. Dahil ine-expect natin sa mga susunod na araw at susunod na linggo, sisipa hanggang 120, 120 pesos per litro yung diesel at ine-expect pa natin na hindi hihinto yan. So sure tayo na kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, tataas din yung presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. So pagkain at yung utilities. So yan yung mga, kumbaga, magkakakabit na mga issue na dapat paghandaan ng ating pamahalaan. Kaya dapat ang pronouncement ng Pangulo at ng gobyerno natin ay dapat nasa crisis mode para yung mga intervention aakma din accordingly sa sitwasyon. Ngayon na nakakalungkot ho, Bombo Jai and Bombo Genesis, wala hong magandang solusyon na nailalatag ang ating gobyerno maliban sa pagbibigay ng ayuda. Hindi tayo against sa pagbibigay ng ayuda. Immediate relief yan para sa ating mga kababayan. Pero wala tayong nakikita na komprehensibong plano para i-address o pigilan man lang itong patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. And secondly, wala pang kahit ano na intervention o plano ang gobyerno patungkol sa sahod ng mga manggagawa. We are talking about minimum wage earners, that's around 5 million minimum wage earners, at mga middle income earners. Wala pa tayong nakikita na kahit anong intervention. That is why tayo ay nalulungkot at nagagalit dahil meron sanang pagkakataon na mapag-usapan yan sa Kongreso bago nag-break nung March 18, pero hindi yan nai-agenda. Walang kahit anong usapin o panukala patungkol sa sahod ng mga manggagawa ang nai-agenda ng Kongreso at ng pamahalaan. Okay. Mamaya may mga follow-up po tayo about dyan sa may wage, Representative San Fernando, sir. Pero balikan ko po yung nababanggit ninyo kanina. Yung term na ginamit po ninyo, walang comprehensive plan ang administrasyong Marcos. Tulad po ng anong mga plano yung gusto po ninyo makita na ilatag po ng administrasyon, sir? Sa halimbawa, si PBBM na mismo ang nag-certify as urgent na suspindihin o bigyan ng kapangyarihan ang ehekutibo para masuspinde yung excise tax. Pero nakakabahala, mismong Pangulo rin ang nagsabi, pag-aaralan pa raw niya kung naaangkop na isuspinde yung excise tax. Hindi ba parang nagbibigay yun ng kalituhan sa ating mamamayan sa halip na mapanatag yung mga lalong-lalo na yung mga manggagawang driver at tsuper natin na kahit papaano mababawasan yung presyo ng mga produktong petrolyo. Kasi we are talking just about 6 pesos to 10 pesos. Malaking kaginhawaan yun kahit maliit lang. Pero sa halip na sabihin ng Pangulo na isususpende itong excise tax, siya pa mismo nagsabi, pag-aaralan. Ano pa ba dapat na pag-aaralan? We are already in a crisis scenario, in an emergency situation. Secondly, wala naman nababanggit tungkol doon sa oil deregulation law. Alam niyo, ang rason kung bakit tayo napunta sa ganitong kalagayan kasi ginawang inutil ng gobyerno yung kanyang sarili sa pagpapasa ng oil deregulation law. Sa pamamagitan ng batas na yan, kahit sumipa pa ng hanggang 200 piso kada litro ang presyo ng produktong petrolyo, walang kontrol dyan ang gobyerno dahil fully deregulated nga . Meron na ba tayong narinig mula sa palasyo mismo, sa Pangulo, na gagawin niyang prioridad, yung pagre-review man lang sa oil deregulation law para merong say o merong control ang pamahalaan pagdating dyan sa industriya ng langis? Wala tayong naririnig na ganyan. So ang lagi nating naririnig is ayuda, ayuda, ayuda. Hindi naman po pwedeng puro ayuda ang ating intervention. And take note, yung naro-roll out pa lang na ayuda, nandito pa lang yan sa Metro Manila. Hindi pa kasama yung mga nasa probinsya. Hindi pa kasama dito yung fuel subsidy program. So what is the comprehensive plan of this administration? So it reflects, kaya ang statement niya na normal lang, maybe that reflects the policy direction of the administration because they view this as normal thing. Wala silang mailalatag na komprehensibo. Yan na nga yung sinasabi natin . Suspindihin yung excise tax, yung value-added tax sa mga produktong petrolyo and prime and basic commodities, baka po pwede na nating reviewin.
Yung oil deregulation law, baka po pwedeng pag-usapan na rin yan sa Kongreso. Wala tayong naririnig na any pronouncement. These are the long-term, medium-term to long-term solutions to the problem pertaining to the fuel crisis. In short, parang walang konkretong plano, especially yung long term na nababanggit po ninyo. Sa strategic planning pa naman, Representative San Fernando, sa strategic planning kapag wala kang plan B, sabi nga nila, wala kang plano at all. Ngayon, doon sa pag-iikot po ninyo at pag-ipag-usap po sa transport sector, ano pong feedback sa inyo? I understand na may mga kausap po kayong mga grupo, sir. Alam niyo, umaaray na talaga eh. May strike o wala, yung mga manggagawang driver, yung mga nasa transport sector, napupuwersa sila, pinupush na sila ng sitwasyon para hindi bumiyahe. Bakit ka nga kasi naman babiyahe? Ang diesel nasa 105, 110 pesos. Magkano lang kikitain mo? Yung mga jeepney driver, maswerte na kung may uwi yan na 200 piso sa isang buong araw na pagbabiyahe nila. So umaaray na talaga yung mga jeepney driver at yung mga iba pang driver sa sektor ng transportasyon. May tricycle driver, merong TNVS, merong mga motorcycle taxi na hanggang ngayon hindi pa rin sila nabibigyan kahit lang ng immediate relief. So there lies the problem. Tapos ang pronouncement pa ng Pangulo ay sinuspend itong fare hike. Naintindihan naman natin na may pangangailangan na wag-wag ipasa doon sa mamamayang commuter yung bigat ng sitwasyon natin. Pero ano ang intervention din ng gobyerno sa mga transport sector workers natin? Walang malinaw. Kaya yung mga manggagawa natin sa sektor ng transportasyon, they are also asking, paano kami mabubuhay? Alam niyo yung 5,000 piso na binigay ng DSWD, hindi nga tatagal ng 1 linggo yan eh. Kung alam lang ng gobyernong to yung effect ng oil crisis ngayon sa pang-araw-araw na buhay ng mga driver, malalaman nila yung 5,000 piso, swerte ka na kung tumagal yan ng 3 araw. Hindi nila alam yan kasi hindi naman sila nakikipag-usap directly doon sa mga super, doon sa mga driver ng jeep. Yan 5,000 piso, mga pandalawang ikot lang yan hanggang 3 ikot ng mga jeepney driver. So after giving 5,000 pesos, what comes next? Then we are going to hear. Sige, dagdagan natin yung ibibigay natin na tulong sa mga driver natin. Kailan pa yan maro-roll out? Kailan pa yan maibibigay? Hindi nga ganun kabilis yung pagro-roll out eh. We are expecting a week or 2 weeks from now, doon pa lang uumpisahan yung pag-roll out ng subsidy sa ibang mga transport groups o sa mga ibang workers natin sa transport sector. Yung mga motorcycle taxi, mga ride-hailing apps. So, na-question sa lahat, Bombo Genesis, Bombo Jai, question sa lahat yan. Ano ang aasahan namin mula sa gobyerno? At sumisigaw na ang mga mamamayan, ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Sinasabi na nila, this is the time that we must suspend excise tax and value-added tax for petroleum products. Yan na sinisigaw. Alam pa mismo ng ordinaryong Pilipino kung anong magbibigay ng solusyon sa problema. Yung Pangulo natin, ang problema, ang laging pronouncement, pag-aaralan. Mr. President, we are in an extraordinary event. This requires extraordinary measures. Ang lagi nyo sinasabi, baka mawalan ng kikitain ng gobyerno natin. Ano naman kung hindi kumita ang gobyerno natin? Ano naman kung mabawasan ng kita yung gobyerno natin? There are many ways for the government to raise up resources, especially at this point in time. Maybe we can come up with these solutions. Suspendihin na ho natin itong mga buwi sa mga produktong petrolyo. Huwag nyo na hong pag-aralan pa. Sinasabi na nga ano yung effect nito sa ating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. And yet there you are, ayaw nyo hong pakinggan yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Just for context lamang, noong January may record ang national government na hanggang 150 billion pesos yata, Representative San Fernando, na parang budget surplus ho natin, so malaking bagay na ho yun. So kung ang problema yung kikitain ng gobyerno, parang hindi ganong kalaking problema as compared dito sa present situation na meron po tayo. Tama ho. Ang binabanggit pa ho natin, there are many sources of revenue. At itong taxes sa produktong petrolyo, regressive yan kasi ang tinatamaan yan yung mga ordinaryong Pilipino. So there are many. Halimbawa, usapin ng korupsyon. Korupsyon lang yan. Dami po pwedeng makuha ng gobyerno dyan kung seryoso ang gobyerno natin sa pagre-raise ng pondo
na hindi tinatamaan o nagbibigay naman ng kaginhawaan doon sa mga pinakanangangailangan na sektor ng ating lipunan. Okay. Bombo Jai, with your questions kay Representative San Fernando. Okay, Representative, nakikita natin no, na may mga ayuda na ibinibigay sa ating mga tsoper, libreng sakay, to be fair, para sa ating mga commuters. But many have said na these are just band-aid solutions. So, are we seeing here na there's a deeper na reason pa or deeper problem pa sa mga nangyayari dito ngayon, Representative? Alam niyo, yung pagbibigay ng ayuda, kailangan na kailangan yan ng mga transport workers natin. So isang bagay yan. Pero pag tinignan natin, paano naman yung mga manggagawa, yung mga manggagawang commuter, walang kahit anong support to mitigate the impact of this ongoing crisis that we have. Walang kahit ano, wala tayong narinig na kahit anong suporta or immediate relief para sa mga minimum wage earners at sa mga middle income earners natin. At itong mga minimum wage earners natin at middle income earners natin, talagang hirap na sa sitwasyon ngayon dahil nagtaasan na lahat eh. Totoo sinasabi, may mga hindi pa ipinatupad yung pagtataas ng pamasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pero sa actual ho, hindi naman nangyayari sa lahat yan. Dahil marami ay hindi naman mapipigilan na magtaas ng singil sa pamasahe o singil dun sa kanilang mga tinitindang produkto o serbisyo. Dahil sila rin ay nangangailangan na maka-adjust sa sitwasyon. Ngayon, ang kawawa ho dito at ang pinaka naiipit sa sitwasyon ay yung mga manggagawa, yung mga wage earners ho natin. And there lies the problem. We haven't heard any program, support, or any relief addressed to our minimum wage earners and our middle income earners na talagang hirap na hindi na makasabay. If you are earning 695 pesos here in Metro Manila, yung 695 mo, talagang kapos na yan. What more sa mga manggagawa sa probinsya? So there are no interventions addressed to the workers. Kaya yan yung isinisigaw natin. Merong pagkakataon, if this requires emergency session, kung kinakailangan mag-emergency session ng Kongreso, bakit hindi natin gawin? Bakit hindi natin putulin yung break ng Kongreso para makapag-come up tayo sa isang solusyon o sa mga measures para tugunan yung problema naman ng ating mga wage earners? So wala yan din ang pinagtataka. Hindi ba emergency rin ito na maituturing para sa ating mga manggagawa? Hindi rin ba emergency ito na maituturing dahil wala nang mabili yung mga manggagawa natin? Dahil sa taas ng presyo ng mga pangunahing bilhin at serbisyo. And in the next few weeks, take note of this, yung effect sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, magsispill over na yan doon sa presyo naman ng pangunahing bilihin at serbisyo mula sa pagkain hanggang sa utilities gaya ng kuryente. Ngayon, wala pa rin tayong nilalatag na kahit anong intervention dyan sa ating mga manggagawa. Habang nasa kalagitnaan ng oil crisis, Representative, marami nga itong nananawagan para sa pagtaas ng sahod. Any updates sa inyong National Minimum Wage Bill, Representative? We are really sad because despite the directive coming from the Speaker of the House, Bogie D, and we are really thankful to Speaker Bogie D, hindi po nag-deliver ang House of Representatives na isalang o pag-usapan yung National Minimum Wage Bill o yung House Bill number 8081. Take note, there are already 200 congressmen who are supportive of this measure. And we stand firm dito sa sinasabi natin, especially at this point in time where we are in crisis. Kailangan na itaas yung sahod ng mga manggagawa, lalong-lalo na doon sa probinsya. Dahil yung epekto ng oil crisis sa probinsya mas doble kumpara sa mga manggagawa dito sa Metro Manila. Dahil doon sa probinsya, napakababa na ng sahod, pero yung presyo ng mga bilihin, almost the same level dito sa Metro Manila. So this is the right time for us to talk about these measures. And also, the legislated wage increase na matagal nang ipinaglalaban, yung 200 pesos legislated wage increase, ni hindi man lang napag-usapan din o hindi man lang gumugulong, kailangan na yan ng mga manggagawa. So we stand firm with our belief doon sa sinasabi natin. Ngayong humaharap sa krisis ang ating bayan, kailangan na itaas ang sahod ng mga manggagawa. Hindi po totoo na kailangang isuspindi muna yung pag-uusap sa kung anumang pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. All the more na may krisis tayo ngayon, dapat itaas yung antas o yung kakayahan ng mga manggagawa na makabili ng mga pangunahing bilihin at serbisyo
through their wages. The problem is our wages right now talagang below survival wages, poverty wages, starvation wages na. And ito po ang binabanggit ko. Kapag hindi inaddress ng gobyerno ang usapin ng sahod ng mga manggagawa, we are waiting for a national security crisis to explode. Because kapag ang mga manggagawa patuloy na nagutom, hindi nakapag-provide sa kanilang pamilya, ang susunod na niyan ay kaguluhan. At meron po tayong pwedeng solusyon dyan. Itaas yung sahod ng mga manggagawa. And we are appealing to the President and to the Congress na nawa naman mapag-usapan itong mga wage measures. Huwag niyong deadmahin. Huwag niyong parang wala kayong pakialam sa mga manggagawa. Ang mga manggagawa ay umiiyak na, nagdaraing, nagdadalamhati na parang hindi priority ng ating gobyerno. So let us prioritize our workers. Dapat i-prioritize yung legislated wage increase at yung House Bill number 8081, yung National Minimum Wage Bill. We can see here the urgency, Representative, no, para sa ating mga kamanggagawa. So, pwede ba o kaya po ba ito ihabol, lalo na kung i-certify ni Pangulong Marcos as urgent itong bill? That is why we are calling for an emergency session along with TUCP Party List, Deputy Speaker Raymond Mendoza. This should be an urgent and an emergency concern. So kung kinakailangang putulin yung break ng Kongreso, ba't hindi natin gawin? Ang tindig ko parang napaka-irresponsable naman na yung mga congressman, yung mga senador, nagbe-break samantalang yung mga manggagawa natin at ordinaryong Pilipino, wala man lang pahinga, wala man lang break sa araw-araw na hirap na dinaranas nila. Yung mga congressman, yung mga senador at yung mga opisyal ng gobyerno dapat pamarisan, dapat manguna dito sa paghahanap ng mga solusyon sa problemang hinaharap natin. Ano ba naman yung hindi mag-break yung mga mambabatas para makapag-craft ng mga meaningful na mga policy reforms na naka-address sa ating mga manggagawa. Across all sectors yan, hindi lang naman tayo nakatutok dun sa mga wage earners natin, pati doon sa transport sector workers natin hanggang sa mga agricultural workers natin. So yan yung binabanggit natin. This should be an urgent concern. And if it needs an emergency session, so be it. We should be ready sa emergency session. Okay, thank you so much, Representative Abambo Genesis. Okay, thank you so much for joining us, Representative San Fernando, sir. Last na lamang, kasi may mga nagre-raise din ho nito. Kamusta ho ang liderato dyan sa may Kamara? May mga nababalitaan ho ba tayong leadership changes after ho nitong pronouncement ng NUP, sir? Well, there are pronouncements coming from the National Unity Party, but it is better for the National Unity Party to clarify their statements. But as for us in the minority, we remain na nakatutok doon sa trabaho ng namin bilang mga mambabatas. At ito ho, walang magbe-benefit sa anumang leadership change o hindi magbe-benefit ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa kung anumang plano na balasahan sa liderato ng Kamara de Representantes. At this point in time na nasa krisis ang ating bansa, ako ho ay nakikiusap sa aking mga kasamahan sa Kongreso, mag-focus ho tayo sa ating trabaho, mag-focus tayo sa pagbibigay ng solusyon para sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino at isantabi natin yung mga pamumulitika at mga alingas-ngas ng gusto ng pagpapalit ng liderato. So, yun po ang aking panawagan. I don't know kung merong mga galaw yung ibang mga partido, but insofar as we from the minority are concerned, kami po ay nakatutok sa aming trabaho. Okay. Thank you so much for joining us, Representative Maraming Eli salamat Fernandez, po. sir. Thank you po. Thank you so much, sir. Ang kinatawan po ng Kamanggagawa Party List si Representative Eli San Fernando, mga kabombo.